Pagdating niya ng bahay, cellphone agad niya yung aatupagin niya. Na kung ano nung pinopost, puro nakaw video naman. Siguro hoping siya na magiging famous at magiging sikat na vlogger. Sira na yung peace of mind ko at hindi na ako natutuwa sa ginagawa niya. 30 years old na ako at meron kaming isang anak na 6 na taon. Na ang problema ko ay ang asawa ko. Mabait naman siya, masipag, matrabaho kahit palaging kulang yung sinasahod niya. Okay lang naman yun sa akin kasi tinutulungan ko naman siya. Na kahit na nga full-time mama ko ay hindi ako nawawala ng racket online. Yung mga nakaraan ay nawiwili siya sa pagpe-Facebook. Ginagaya niya yung mga vlogger-vloggeran. Sumasali rin siya sa mga FB group na nagpa-follow to follow. Follow dito, follow doon na parang engagement yata yung habol sa mga ganon. Na para yata pa sa huri ni Facebook yun yata yung way para magkaroon ng extra income. Pero hindi ako pabor sa way niya. May mga inaalok ako sa kanya na sabi ko tulungan niya ako mag-affiliate. Na sabi ko share niya para naman dumami yung order. Pero wala deadma siya. Na kapag kumikita naman ako puro sa amin na pupunta at pang-abono ko yun sa sahod niya. Na kasi nga kinukulang kami para sa mga bills. Pero deadma lang siya, hindi ko alam pero hinahayaan ko na lang siya. 2 months yata niya yung ginagawa until no pero hindi na ako natutuwa kasi kung sino-sino na yung pina-follow niya. Minsan naiirita na ako sa mga nakikita kong mga babaeng sexy. Babaeng labas ang cleavage, nakapanti-bra ganon. I-flood niya sa likes ganyan. Hindi na siya nag-heart kasi alam naman niyang makikita ko yun at masisita ko siya. Pagdating sa bahay, puro cellphone ang hawak at inuutusan ko pero ang tagal bago kumilos. Mga dapat gawin sa bahay na dapat siya rin yung gagawa pero hindi niya makita kasi tutok siya sa cellphone. Gustong makipaglaro ng anak niya, hindi niya rin magawa kasi puro siya cellphone. Nandun lahat yung attention niya. Na para lumayo yung bata sa kanya, pinapagalitan niya at sinisigawan. Tama ba na gawin niya yon? Na minsan nag-aaway na kami dahil nakatutok siya sa cellphone na imbis kausapin niya ako at kausapin yung anak niya. Pero wala, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang pag-Facebook. Na hoping siguro siya na sumikat at maging famous. Na ultimo mga dapat ayusin sa bahay na dapat ginagawa niya, hindi niya magawa, parang inaasa na niya sa akin lahat. Nakikita ko rin na kapag nasa work siya, halos maghapon, walang mintes sa mga post niya. Na pag-uwi ng bahay, cellphone lang din yung aatupagin niya. Palagi na kami nag-aaway dahil sa cellphone at kapag hawak niya yung cellphone, walang-wala na siyang pake sa mga nakapaligid sa kanya. Pag kinakausap ko, minsan hindi na niya ako naririnig na parang hangin na lang yata ako. Ngayon nga na 12 AM na hindi ako makatulog kasi inopen ko yun sa kanya. Nasabi ko nasisira na yung peace of mind ko sa kanya sa mga ginagawa niya, hindi na ako natutuwa. Na tinatanong ko rin siya kung ano bang nakukuha niya sa mga ganon, anong meron. Nasabi ko kung ano yung pinopost mo, puro nakaw video naman, ng mga walang kwentang video sa mga pinagagagawa niya. Pero ayun, hindi na nagsasalita, natutulog na lang. Iba ako na pinagbabawalan ko siya sa mga ginagawa niya. Hindi ko na rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya, tumadagdag pa siya sa stress ko. Na yung mga pinagagagawa niya, hindi ko na namamalaya na grabe-grabe na yung mga pag-overthink ko. Na kung ano-ano na to the point na inaabot na ako ng 2 AM, di pa ako nakakatulog. Na kada mag-open ako sa kanya ng mga bagay na ginagawa niya na hindi ko gusto minamasama niya. Mami Len, hindi ako magaling magkwento pero sana maintindihan mo. Mami Len, mali ba ako doon? Letter sender, Raquel. Bakit ka nagpapaka-stress ng malala? Pumapayag ka nang siya pa-chill-chill lang tapos ikaw wala ng peace of mind kakabantay sa kanya. Na kahit nasa work bantay na bantay mo, ubus talaga yung peace of mind mo dyan. Huwag mo rin kasing masyadong pagurin yung sarili mo. Iisa pa lang yung anak nyo pero parang 8 na sa lagay mo. Build ng strong personality ng anak mo, huwag mong palakihin na nanlilimos ang atensyon. Sabi mo nagtatrabaho naman siya kaso nga kinakapos ang sweldo. Sabi mo rumaraket ka kasi nga para masundo yung bills nyo. Siguro kasi nakikita niya na ginagawan mo ng paraan na kinakaya mo kaya nagiging irresponsible. Hayaan mo rin kasi na problema ng kanya, wag mong sinosolo. Kaya ang ending, gigil na gigil ka sa kanya. Magtira ka rin kasi para sa self mo, magkipit ka, magpamper ka yung mag-ina, manage your time and your racket. Napapansin ko na kulang din kayo sa suporta pareho. Try mong isupport yung pagiging vlogger niya, baka isupport niya rin pagiging affiliate mo. If nothing's happen, wag mo naman sanang sirain yung ulo mo sa mga bagay na dinededma ka. Learn the art of dedmatology, Mima. Kung dinededma ka, dedmahin mo rin, wag mong palaging sinisita kasi baka inaasar ka na. Baka pinagtitripan ka na kasi kuhang-kuha yung inis mo, advance na ng 1 taon. Tanong ko lang, nakakasuklay ka pa ba niyan?